Magandang hapon po sa ating lahat. Okay lang po babatiin po natin yung bawat isa ng magandang hapon. Ayan. So, masaya po tayo na magkakasama po tayo bilang isang pamilya to worship God together. So, let's all stand up. No, tumayo po tayo. Simulan po natin itong araw ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. You know, this is our time to worship God. And it means celebrating. Celebrating. Nag-celebrate po ba tayo yung faithfulness and yung goodness ni God upon our life? And it's also our time to bless the name of the Lord because surely He will bless us today with His word. But also it's our time to bless His name. And katulad po ng nagsulat ng salmo na ito, may this also be yung posture po ng heart natin as we worship God. That we thank God that nandito po tayo sa Kanyang presensya, sa Kanyang tahanan. Sabi po dito, Salmo 84, verse 10, ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo, O Diyos, kaysa sa manirahan sa buhay ng masama. Ang isang araw po sa presensya ng Panginoon, itong araw na to ay higit pa, no, far way better kung nasaan man po tayong lugar or pinanggalingan po natin, ano yung mga bagay na inaasam natin, wala pong tatalo, no, sa presensya ng Panginoon. Sa Kanyang presensya, walang katulad ang ibibigay niya sa ating kapayapaan, no, kagalakan, kasiyahan, even yung pagpapala po, no, ng mga taong sumusunod sa Panginoon, ibinibigay niya po iyon sa lahat ng taong pinipili na tumayo sa presensya ng Panginoon at hindi sa bahay ng masama. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpuri sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat Lord na dinala mo po kami dito. Salamat God na maaari namang nasa ibang lugar kami, maaari namang nagpapahinga na lang kami. Pero salamat Lord dahil isang araw sa iyong presensya, sa iyong tahanan God, ay higit Lord, 1,000, Panginoon, sa araw na gugugulin namin sa ibang lugar. Salamat din, Panginoon, sa pangako mo na ang tumatayo sa iyong templo, ang pinipili ka, Panginoon, at inuuna ka sa aming buhay. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangin. Pagkus, Lord, ang pagpapala, God, ay ibubuhos mo sa amin. Kayo na din, Lord, sa aming pamilya. So ngayon, Lord, pinupuri ka namin. Maraming salamat na ikaw ay ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na walang katulad at kami ang iyong mga anak. At Lord, sumasamba kami sa iyo. Pagpupurihan ka namin, pasalamatan ka namin pagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, itong mga kantang to, maging ekspresyon, Lord, ng aming pagmamahal at pagpupuri sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sama-sama po tayo na mag-worship sa ating Panginoon. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Sama-sama. Yun ay ako nakalimutan ang nakaraan. Biniw na kahapon, isang sandali na ang mawakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik mo. Awitin ang iyong katapatan at kahiyahan. Siya siyaw sa saling
to be had. At sa bawat sulok ng buong mundo ay ihahayag ng ipangalan mo. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa liuda, lawak ng iyong pagmamahal. Lulitag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa iyo, Ama. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa liuda, lawak ng iyong pagmamahal. Lulutag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Sama-sama! Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Thank you, God, our loving God, our faithful God, gracious and merciful. Thank you, God, for today. Thank you, Lord, for your presence that is here sa lugar na ito, Lord. Salamat, God, kasi kasama ka namin. Hindi lang kami nag-gather ng kami-kami lang. Nag-gather kami, Lord, dahil sa iyo. Nag-gather kami, Lord, para purihin ka, pasalamatan ka, Lord, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin araw-araw. Lord, thank you, God, because you chose us. Thank you, Lord, for calling us that we are your people, that you, God, sa amin ka nagdidwell. We are your dwelling place. Thank you, Lord. It's a joy to be called by you. Let's sing. There will come a day when this earth will fade away, and your holy city chains
Its place where your glory reigns. There's no need for moon and stars, for the light will be right where you are. Tears white dry that has lost its stain. God enthroned, making new all things. Holy, holy, all creation praising God Almighty. Holy, holy, your dwelling places with your shining from the sky, shining from the sky is the brilliance of your light, free from every curse and every lie. No temple will stand, for the Lord God and Lamb be the temple of His people. Tears white dry that has lost its stain. God enthroned, making new all things. Holy, holy God, holy, all creation praising God Almighty. Holy,
we thank you that we are your dwelling place. Salamat, God, that we are your people and that you are our God. Lord, salamat, God, na ikaw ay nananahan sa bawat isa sa amin at ang presensya mo, Lord, ay hindi lamang andito sa lugar na to, pero nasa aming mga puso. Salamat din, Lord, na dahil kami ay iyong mga anak, that we are your people. Lord, ang prayer namin, God, that we will be like you, God, na kung ikaw ay mapagmahal, kami rin ay maging mapagmahal. Kung ikaw ay nagpatawad, kami rin ay maging mapagpatawad. Kung ikaw, Lord, ay nag-show ng mercy sa buhay namin, ibigay din namin yung mercy sa iba. At kung kami ay nakatanggap ng grace, Lord, the same grace, God, we give to one another. At kung ikaw ay mapagbigay na Panginoon, kami rin, bilang iyong mga anak, ay maging mapagbigay. And salamat din, Lord, na sa pagbibigay namin sa iyo, ng aming una, ng aming pagbabalik namin sa iyo ng aming tithes at pagbibigay namin sa iyo ng aming offering. Salamat sa pangako mo sa amin sa Psalm 84, verses 11 to 12. Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala niyo rin kami at pinararangalan. Hindi niyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Verse 12, O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang nagtitiwala sa iyo. Mapalad ang nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo nagtitiwala sa ating mga trabaho, no, sa ating mga ipon, anumang laman ng ating bank accounts, anumang backgrounds natin, anumang lahat-lahat ng meron tayo. Hindi po yun ang ating source. Sabi sa verse na binasa natin, ang Panginoon ang ating araw. At siya ang ating liwanag na nag-iingat sa atin at sa ating pamilya. Ngayon sa pagbibigay po natin, sinasabi natin sa Panginoon na hindi itong mga bagay na meron tayo ang ating source. Kasi nauubos po yan. Ang bilis lang. Di ba isang iglap mo lang, no? Na ipang grocery, na ipang bayad ng bills, wala na. Pero ang lahat-lahat po ng meron tayo ay nanggagaling sa Panginoon. At ang pangako din po niya na kung sino man ang lumakad ng matuwid, ano ibig sabihin po nun? Na ino-honor po natin ang Panginoon sa buhay natin. Inuuna po natin siya sa lahat ng resources at finances na meron tayo. Alam natin na galing yan sa Panginoon. Tama po ba? No, hindi kay boss, hindi sa paycheck, pero all in all, kasi ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng hininga na meron tayo sa pang-araw-araw. Kaya nararapat lamang, no, na magtiwala tayo sa Kanya at ibigay ang nararapat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat, God, na kaya kami nakapagbigay dahil Ikaw ang unang nagbigay sa amin. Kaya kami nakakapagmahal kasi Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya kami nakakapag-serve, nakakanta sa iyo, Panginoon. Kaya kami may hininga ngayon, Lord. Kaya pa kami nakatayo ngayon dahil sa grace mo, God, sa buhay namin. Lord, itong pagbabalik namin sa inyo ng aming tithes at pagbibigay namin ng offering, Lord, may this be a worship, Lord, unto your name. Na karapat-dapat lamang na ibigay namin sa iyo ang una at ang lahat ng meron kami pagkat ikaw ang nagbigay ng lahat-lahat sa amin. And salamat din, Panginoon, na ang mga taong sumusunod sa iyo, ang mga taong kami, Lord, na iyong mga anak na lumalakad sa katuwiran, Panginoon. Pinagpapala mo, Panginoon, ang nagtitiwala sa iyo. Lord, ngayon din, God, pinagpipray po namin lahat ng aming mga kids. Yan, maaari po ba extend natin yung mga kamay natin as an act of blessing or next generation? Lord, salamat, God. Panalangin po namin na yung salita mo, Lord, bawat pamilya po na represented sa lugar na to, bawat tatay, bawat nanay, ang aming mga kids teacher, kaming lahat bilang isang church community, God, maingat po naming alagaan yung mga susunod na henerasyon na patuloy kanilang makilala sa kanilang buhay, na musmus man sila ngayon, makukulit man sila ngayon, pero one day, Lord, they will be the future doctors, teachers, engineers, government leaders ng aming nation. And gusto namin, Lord, na one day, pag nandun na sila, God, yung salita mo, God,
yung daladala nila sa kanilang puso, na sila rin, Lord, ay magiging matuwid sa kanilang pamumuhay, magiging matuwid sa kanilang trabaho, at ano man yung mga ipagkakatiwala mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga susunod na henerasyon pang susunod sa iyo at titibok ang puso, Lord, para sa iyo. Binabless mo namin ang bawat isa, pero Lord, all the more we bless your name, God, for you are good even if we are not. You are faithful, God, even if we are not. You are just and merciful, God, in our lives. And so, Lord, we continue to worship you, Lord, not just in our offering, sa aming mga kabataan, but we continuously worship you, Lord, with our lives. This we pray in Jesus' name. Amen and amen, amen. Let's continue to worship God this afternoon. Lord, thank you, God, for your heart beats for everyone. Lord, help us. Help us, Lord, na tumibok din yung puso namin para sa iyo, God. Para sa mga kapatid namin. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Hindi namin din magagawa without you, Lord. Alam namin, Lord, sasamahan mo kami. Alam namin, Lord, that hindi mo kami iwan. Help us, Lord. Help us, Lord, na mag-beat din yung heart namin for the lost. Sake, you gave your son to die. Adopted us from darkness into light. Now I am safe within your loving arms, and I can hear the yearning of your heart. For freedom's sake, For freedom's sake, you gave your son to die. that's right. Adopted us from darkness into light. We're safe. Now I am safe within your loving arms, and I can hear the yearning of your heart. Sing. For the lost, it beats, we can hear you call. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Oh
and beat and beat and beats with you. Deuteronomy 16, verses 18 to 20. We're going to read from the English Standard Version and then the Pinoy version. It says here, "You shall appoint judges and officers in all your towns that the Lord your God is giving you, according to your tribes, and they shall judge the people with righteous judgment. You shall not pervert justice. You shall not show partiality, and you shall not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subverts the cause of the righteous. Justice, and only justice, you shall follow, that you may live and inherit the land that the Lord your God is giving you." Mag-appoint kayo ng mga judge at officials sa lahat ng bayan na binigay sa inyo ni Lord na inyong Diyos. Dapat matuwid silang mag-judge ng mga tao. Dapat maging patas sila sa pag-judge at walang kinakampihan. Huwag silang tatanggap ng suhol kasi nakakabulag yon sa matalino at nagiging mali tuloy ang desisyon ng matuwid. Katarungan ang laging mangingibabaw sa inyo para mamuhay kayo at matanggap ang lupaing binibigay sa inyo ni Lord na inyong Diyos. This is the word of the Lord. Let's pray together. Lord, we thank you for your word, written for thousands of years, that spoke to Israel, your chosen nation. But the beauty of it is that it still speaks to us today, many thousands of years later. Thank you, Lord, sa iyong salita na nagbibigay po sa amin ng gabay, ng direksyon sa buhay. And even as a church, as we receive from you today, we invite the power of your Holy Spirit to teach each and every one of us, to shape our hearts like the song that we're singing, so that our hearts will be like you. Panginoon, gawin niyo po kaming katulad ng inyong puso. Ihulma, hubugin ninyo ang puso namin para salaminin namin ang puso ninyo na puno ng compassion, puno ng mercy, puno ng katarungan. At kami, Panginoon, ay tunay na matawag ng mga anak ng Diyos. Po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good afternoon, everyone. Welcome to Life Nova. We're an Every Nation church, and we exist to love God and love people. Bago po tayo umupo, would you look around and find someone you don't know? And okay lang ba if you introduce yourself to someone? Kahit isa lang. And then after doing that, we can now find our seats. Yan. Magandang hapon ulit. And magandang hapon. Welcome to Life Nova once more. I want to welcome you once again. And we are already on the third part of our series called Love the City. By the way, I'm Pastor Tim. I'm one of the pastors here. And gusto ko kayong i-welcome sa 2 p.m. service. Yan. May mga taga 10 a.m. ba dito? Naligaw? Ayun. Kayo, na-late kayo ha? Ayun. But for most of us and for all of us, we're all welcome here in the 2 p.m. service. Nasa pangatlong bahagi na tayo ng series natin na Love the City. And this series is very close to our heart. Kumbaga parang pangatlo na natin, love God, love people, then love the city. Now, kidding aside, this is very important for us kasi this shows us our role as Christians dito sa mundo. It shows us the heart of God. And because of God's heart, we know how to live here in our nation. We know how to live here in the world. Now, a religious person, generally from a spectrum of religions, would say, ang purpose ng reliyon o ang purpose ng pagsunod sa Diyos para mahugasan yung kasalanan mo, tapos pag namatay ka, pumunta ka sa langit.
How many are familiar with this view? Well, that's not wrong. Hindi naman yun mali. Pero the Word of God is more, accomplishes more than that. Yung iba naman would say, di bali na, paano ka mamuhay sa mundong to? Total, mamamatay ka lang din naman. Ang importante, yung after nito, hindi yung buhay natin ngayon. And some would say, wala naman sigurong langit, wala naman sigurong lupa, hindi ko naman sure kung meron talagang God. Magpapakasaya na lang ako and live my life here on earth. At least itong katawan ko, itong pera ko, ito lang yung nakikita ko, ito lang yung nandito. So we live in a world where there's very different worldviews, iba-iba ng paniniwala, iba-iba ng belief, and then magkakasama tayo in a community, in a campus, in a company. And we're here sa Life Church to tell our friends, to tell the community that we believe in the Word of God. And ang Word ni God, hindi lang ito para makapunta tayo sa langit, but the Word of God is very much concerned how we live lives here on earth. I like the second song we sang. Is that called Dwelling Place? Yeah. Dwelling Place, yung kinanta natin ng pangalawa, speaks about the heart of God, na gustong-gusto talaga ni God na manirahan kasama ng mga tao. That's why He created a nation na magiging parang model nation. And the intention is from this Israel, kakalat yung rule, yung character, yung love niya to all nations. Here we are in the Philippines talking about this nation of Israel. And the whole Bible is really a story about the people of Israel. But it speaks to our nation. It speaks to our time because the very intention of God is, ipakilala niya yung sarili niya sa Israel, and then yung Israel will spread His rule to all the island nations of the earth. And so, we've been going through the character of Yahweh. Sino ba tong Diyos na to? Ano bang kagustuhan niya? And we talked about for the first week, the heart of God of compassion. And yun yung pundasyon natin for being compassionate as well. And then last week, we talked about God's heart for the poor, how to address poverty. And God is very much concerned about poverty and paano to wakasan, to create a fair society, a fair nation. And sabi natin, we help the poor, we love the poor, not because kawawa lang yung poor, or because nakakaawa lang yung mga taong dumadaan ng hirap, but because of the character of God. God is the advocate of the poor. Siya yung tagapagtanggol ng mga vulnerable sa society. And because that's God's heart, and we follow His heart, that's our response as well. Now, itong last week na natin, itong huling serye, we're going to be talking about corruption. Corruption as an evil of society na hindi lang sa Pilipinas, but all over the world. And as long as humanity endures, merong corruption. Paano ba, how does the Word of God speaks against corruption? We read about Deuteronomy chapter 6. And in Deuteronomy is the second reading of God's law bago pumasok yung Israel sa promised land. And because it's for Israel, it's also for the church, since the church is the extension of the old Israel. We are now the new Israel as the church. And so, yung character ng Diyos sa Israel is consistent sa character ng Diyos sa church. Dito sa Deuteronomy 16, may mga instructions si Moses. Si God kay Moses kung paano ipagdiwang yung mga pista nila. They have several festivals. The Feast of the Booths, the Passover, the Pentecost, and lahat yun. For them to remember the mighty acts of God, how God saved them from Egypt. And that's the foundation of their identity as a nation. Sino sila sa Panginoon? Sino si Yahweh sa kanila? And then, the book of Deuteronomy moves into how to care for the poor. Identifies the least in society. Sino yung mga pinaka mabilis maapi o madaling apihin? Because of, for example, I'm giving an example, orphans o mga ulila. By virtue na wala na silang mga magulang, they're very vulnerable. Widows. In a patriarchal society na wala pang gender equality back then, dominante yung mga lalaki sa lipunan, pag namatay yung asawang lalaki, paano na yung babae? And so, God has special laws for the widows, especially for the women. And lastly, for the aliens.
Hindi yung mga alien na sa outer space, but foreigners, mga illegal immigrants na tumakas at nagtago sa peace ng Israel. And madali lang apihin yung mga aliens like si Jason, my friend from Virginia Beach. Welcome, bro. Ayan. Because madali silang ibenta dahil hindi sila taga dito. Ibenta natin si Jason, di ba? So madali silang iligaw, And so God has specific laws for people who are vulnerable. Now here's the question. How can we as a church pursue justice in a society where corruption and partiality seem to dominate? Posible ba na tayong mga Kristiyano, we can pursue justice kahit corrupt yung paligid natin o corrupt yung bansa natin o may kurakot sa ating bansa? Kasi yung corruption, sabi nga ng the former president, not the president right now, the former president said, corruption is so endemic in our nation, hindi na raw ito masusolusyonan. That's what he said. Now, the question is, ganun na lang ba yun? Do we just let corruption stay in our nation and not do anything about it? What does the Bible say about corruption and how do we deal with this bilang mga Kristiyano? May concern ba tayo dapat? May dapat ba tayong gawin to end this evil? O sabihin natin, ganun din naman eh. Total, baluktot naman yung sistema, pakinabangan na lang natin. Let's say, you will hear this most of the time, vote buying. Bumibili ng boto. And then you would hear, tanggapin mo yung pera, pero wag mong iboto yung kandidato. Right? And sasabihin naman nila, pera naman ng taong bayan yun eh, kinurakot lang nila eh. And it sounds very logical. Pero ganun ba dapat yung Christian response to vote buying? Total, namimigay sila ng pera, kunin natin, and then iboto natin what our heart's desire is. Isn't that condoning this practice? How should we approach this as a church? Gusto ko nga na, pinag-uusapan natin to kasi next year pa yung election. Election season. Hindi pa election ngayon, right? But kahit ngayon, marami nang nangangandidato. And so, importante that as a church, we talk about this even before next year. Now, why does the Bible have something to say about this? Ano bang concern ni Yahweh sa corruption? In Psalm 89 verse 14, sabi dito, righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Sa Pinoy version, nakatayo ang kaharian mo sa paggawa ng tama at pagiging patas. Sa lahat ng ginagawa mo, makikita ang wagas na pagmamahal at katapatan mo. This word righteousness o katuwiran o paggawa ng tama, do you know that the modern idea of rights o karapatan, the root word is dapat, rapat. Itong karapatan, this modern idea of rights actually was derived from the Bible. Do you know that this is a modern invention? Wala pang human rights noon. And then when Christians founded the nation of America, they drafted the Constitution that honors the Word of God, and they enshrined human rights. And they enshrined democracy as a form of government. So ang demokrasya hindi nagsimula sa Pilipinas. It's really an American experiment. It's really his nation's experiment. Yan. And ginaya lang natin yon, kumbaga, because we've been a colony of America. Nagaya na natin yung demokrasya. Pero saan ba nakuha ng Amerika yung idea ng human rights? Saan ba nakuha ng Amerika yung idea ng demokrasya? It's all from God's Word. Sabi nga dito ng Psalm, righteousness, katuwiran, at hustisya ang pundasyon ng trono ni Yahweh. Wala siyang karapatang maghari kung hindi siya matuwid. And kaya siya hari over every king, over every prime minister, over every president, because the character of Yahweh is righteous. We started this year talking about set apart or the holiness of Yahweh, the holiness of God. Now, dito, may kita natin, isa sa intrinsic na katangian ni Yahweh, hindi lang yung kanyang kabanalan, kundi yung kanyang katuwiran. Fundamental to the character of God is lagi niyang gagawin yung tama sa lahat ng oras at pagkakataon. Righteousness is the foundation of His throne. Kaya nga, mahalaga sa Panginoon yung katuwiran at pagiging matuwid. He gave instructions kung paano dapat mamahala yung mga leader sa lipunan.
Because that's His character. A mirror image of Him. And one thing about sa gobyerno, ang gobyerno ay, it's what you call delegated authority. Yung kapangyarihan ng gobyerno, pinahiram lang. It is a delegated authority from divine authority. God enshrined the government. God gave laws for human government. And so kailangan yung gobyerno nag-o-honor kay God. And I know, lalo na yung mga college students ngayon and those of you are familiar with law, you would say, hindi ba nakalagay sa konstitusyon na may separation ng church and state? How many are familiar with that? And so sa maraming usapan sa Senado, sa Kongreso, and pag basta nagbanggit ka ng Bible verse, you're mocked. Ano ka na ngayon? Bubulihin ka na. Even in school, try reciting. Mga estudyante dito, mag-recite ka from a Bible verse. Kung hindi ka pagtawanan ng classmates mo or depende siguro sa teacher, not generalizing everyone, but that's the common culture. Pero ito yung dapat nating maintindihan. Bakit tayo concerned sa politics, sa government? Di ba dapat ang church sa kabanalan, sa private mong faith, ganyan-ganyan? Is this, the separation of church and state was actually enshrined by Christians in the American government para yung gobyerno hindi pakialaman yung church. That's the original idea. The founders of American democracy wanted to ensure that the government will not tamper with the church. And so they created laws so that the government will have no power to infringe upon religious rights. Yun ang original na meaning ng separation ng church and state. Hindi na si God o yung church hindi pwedeng manita o magsalita sa mga pangpublikong usapan. Do you understand? Now, dahil doon, makikita natin, one good example is pag nanunumpa ang presidente. Kahit sa Amerika o sa Pilipinas, kumukuha ng Biblia at nilalagay ng Pangulo yung kamay niya sa Biblia bago siya manumpa. Why do you think America has in God we trust sa pera nila? At pag tinignan mo yung pera ng Pilipinas, sa likod ng pera natin, may nakalagay na Psalm. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. By the way, for those of you who don't know, yung nakalagay sa pera na yun came from our Every Nation family. One of our leaders from Every Nation was delegated by the then president to put that in our money. And that's really the heart of our movement, to show God's heart for this nation. And so, all over the Bible, God wants us to be concerned about righteousness and justice. And let me qualify myself. Hindi ibig sabihin nito na sasabihin ng church kung sinong iboboto ninyo at iboboto nating lahat. We don't believe that. We don't believe in block voting. Because every vote is sacred. It's your decision between you and God. So this church will not tell you, iboto nyo si ganito, tapos lahat tayo sabay-sabay na maboto. We're not gonna do that because that's infringing on your rights. Every vote is a divine right given to an individual by God. And so karapatan ninyong bumoto and the church should not manipulate you into voting for anyone. Do you understand? Naintindihan ba natin yun? And that's part of corruption, of using your power. Diba? Corruption din yun. And if we're gonna preach about corruption, hindi tayo dapat gumagawa nun. Would you understand this? And so, kaya, nung nakaraang election, sabi ng mga tao, Pastor, ba't hindi mo na sabihin ko sino iboboto namin? Litong-lito na kami. And maganda na may series tayong ganito. To prepare ourselves, isang taon pa yan. We can pray about it. We can think about it. We can do our research. And most importantly, gawin natin yung boto, gawin natin yung role natin sa bansang to with the heart of God in view. Ano ba yung puso ni Yahweh? Ano ba yung gusto niyang mangyari sa bansa namin? Ano ba yung katuwiran niya? Ano ba yung batas niya? Ano ba yung hustisya sa paningin niya? Hindi sa paningin natin. Hindi sa paningin ng sinong komentarista o politiko. Anong sinasabi niya tungkol sa sarili niya, sa sarili niyang salita? And so we begin. In August 2019, bago nag-pandemic,
Deputy Ombudsman Cyril Ramos reported his personal calculation that the government of the Philippines lost 1.4 trillion pesos in the last 2 years lang. 2 taon lang yon. Which means that 700 billion pesos per year ay nawawala dahil sa corruption. That amounts to 20% of our national budget. Anong ibig sabihin ng 1.4 trillion pesos? Ibig sabihin nito ay 1.4 million housing dapat para sa mahirap. O medical assistance sa 7 million na Filipinos. O isang buong kanin ng isang buong bansa sa isang taon. Yun yung nakukurakot every year. From another angle, para mas maintindihan natin, kung 1 kilometro ng kalsada, 1 kilometer. Gano'n ba yung 1 kilometer? 1,000 meters. Nakalimutan na yung conversion. 1,000 meters. Na 11 meters wide. Nagkakahalaga ng 100 milyon. So ang nawala sa atin ay 7,000 kilometers ng kalsada. Katumbas ng mula Ilocos Norte hanggang Bicol, 7 beses. Yun sana, yun na paggawa na nawawalang pera na yun. There's a cost to corruption. If we don't address corruption, tied to last week, then our people will end up in poverty. May isang kwento. Tungkol to sa White House. May nakapunta na ba sa White House? Ikaw, Jason, have you been in the White House? Sa White House, nasira yung bakod. So nagpagawa sila, naghanap sila ng contractor na gagawa. Ang nag-volunteer, isang Amerikano, isang Meksikano, isang Pilipino. Familiar ba kayo sa mga kwentong ganito? Sabi nung Amerikano, oh sige, sabi nung White House, tignan nyo na magkano yung gagawin dito sa nasirang bakod sa White House. O yung Malacanang ng Amerika. Sabi nung Amerikano, sinukat niya, kumuha siya nag-compute siya, ganyan. Sabi niya, sir, kailangan po natin ng $900. $900 para sa gagawin na bakod. $400 po sa materyales, $400 po sa gagawang mga tao, tapos $100 po para sa kita ko. Okay, yan yung cost mo. Sabi naman, Meksikano, magkano sa'yo? Nag-compute yung Meksikano. Ganyan. Sabi ng Meksikano, sa akin po, $700 lang. Max, yan. $300 para sa materyales, $300 para sa mga tao, tapos $100 po nakita ko. Sino yung huli? Pilipino. So yung Pilipino na nagpunta sa bakod ng White House, tinignan lang niya. Walang ruler, walang compute. Sabi niya dun sa White House, $2,700 po. Ha? $2,700? Paano mo nalaman? Hindi ka naman nag-compute. Hindi ka naman... Simple lang po yan. $1,000 para sa'yo, $1,000 para sa akin, tapos i-hire natin yung Meksikano, $700. Yay! And ito mga kwentong to, it's all over our culture. And we're not even surprised. We laugh at it. But do you really know the cost of tolerating this in our society? Do we really want our children, our students, to grow up in an environment na okay lang yun? What should we do as a church? Deuteronomy 16:18, sabi dito, I'm gonna read from the Pinoy version, mag-appoint kayo ng mga judge at officials sa lahat ng bayan na binigay sa inyo ni Lord, na inyong Diyos. Dapat matuwid silang mag-judge ng mga tao. And so, God commanded the nation, mag-appoint kayo ng mga judge at officials na matuwid. So, the first thing we can do is select righteous leaders. Select righteous leaders. And by virtue of our government, ibang-iba yung gobyerno ng Israel sa atin, demokrasya yung sa atin. So, ang namimili tayo? We vote. Binibigay natin yung boto natin.
Sabi nga ng Proverbs 29:2, I'm not gonna show it anymore, I'm just gonna mention it. When the righteous thrive, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Importante na mamili po tayo ng maayos. Righteous. Right. Matuwid. And sad to say, we have a huge job to do as a church. Pag pumunta ka ng Saturday natin, doon nag-gather yung students natin our campus ministry. Do you know that we are the official partners of Caloocan Science and Technology High School? Which means the next scientists of our city is in our church. And do you know that we have all the opportunity in the world to shape young minds so that they, when they become citizens, they're good citizens, and they lead with leadership, integrity, faith, and excellence. Importante that as young as they are, they're informed kung paano talaga dapat namimili ng leader. Ano ba yung kultura natin sa Pilipinas pag namimili ng leader? Nakaraang election pa to. Hindi ako naglalabas ng mga mabahong labada. Matagal pa to, okay. But there was an interview, matagal na to, tinanong si Lola, may nagkwento sa akin, sabi si Lola, sino pong boboto nyo? Itong artistang to kasi idol ko yan eh. Sad to say, ganun tayo bumoto. Sinong artista? Sinong magaling kumanta? Sino mang may sumasayaw? Sinong magaling kumanta? Itong artista na to kasi idol ko yan eh. Naintindihan niya yung puso ng mahirap. Ganun tayo bumoto. O kaya kababayan. Ha! Kababayan ko yan. So yung loyalty mo ngayon, nandun sa kababayan mo. Regardless kung magaling siya o hindi, kurakot siya o hindi, kababayan mo siya. Boboto mo siya ngayon kasi magkalahi kayo. Ano pa? Mga bad cultures natin sa pagboto. Bumoboto tayo sa mananalo. Di ba? Go with the flow. Sinong pinakamarami? Uy, sabi sa survey siya pinakamarami. Bumoto tayo doon. Hindi ganun bumoto mga kapatid. Kung titignan natin yung sinasabi ni Yahweh, use your heart for God. Use your mind. Mag-research po tayo. Ano po ba yung nagawa niya? Ano yung track record niya? Ano ba yung mga na-accomplish niya na? Ano yung mga issue niya noon? Kasi chances are, kung ano yung issue niya noon, issue niya pa rin yun pag tumakbo siya. And so, dahil hindi tayo gumagawa ng ganon, paulit-ulit yung storya ng bayan natin. At bilang mga Kristiyano, dapat tayo yung manguna sa ganon. And i-educate natin yung mga kamag-anak natin, i-educate natin yung mga kaopisina natin, yung mga estudyante. Boboto tayo based sa track record, sa integrity nila. Ano ba yung nagawa niya? Hindi sa gusto ko kasi yung boses niya nung kumanta siya, may mga kasama siyang sexing sumasayaw, may K-pop group siya sa likod. Hindi ganon, bumoto. Di ba? Boboto natin kung sino yung dapat at saka yung skill set niya. Anong tinatakbo niya? Senador, gagawa siya ng batas. Meron ba siyang skill na paggawa ng batas? Mamamahala siya, presidente siya. Ito yung, ano ba yung trabaho ng presidente? Ano bang ginagawa ng vice-presidente? Ano bang ginagawa ng mayor? Ano bang ginagawa ng gobernador? Sino yung bagay para dyan? Ano ba yung... So, ganun bumoto. Paano pag vote buying? Binili. Diba? Dapat tayo nag-resist sa vote buying. Tayo mga Kristiyano, isipin nyo, tatanggap ka ng 500. Tatanggap ka ng 1,000. Minsan, ganun lang ang botohan sa isang barangay. Kung sino mas malaking bigayan. Yan, 1,000 lang. Ito, 1,000 plus gardenia. Okay, may gardenia ka ngayon, may 1,000 ka ngayon. Tapos, ilang taon ka ngayon magdudusa. Kasi ibubulsa niya lahat ng pera para may pambili siya ng gardenia mo sa susunod na eleksyon. We can change. We have the prerogative to change this culture. Faith din yun Bakit faith? Lord, kahit wala akong 1,000, kahit wala akong gardenia, gagawin ko yung tama, at may faith ako na kahit gutom ako ngayon, pero dahil ginawa ko yung tama, ibibless mo yung bayan namin. In the long run, makikinabang rin ako rito. Hindi agad-agad, but iniisip ko yung pangmatagalang kapakinabangan ng bayan.
And that's how we end this culture of corruption. Sabi ng Deuteronomy 6:19, do not judge unfairly or take sides, favoritism. Do not let people pay you to make wrong decisions. Because that kind of payment makes wise people seem blind and it changes the words of good people. Basahin ko sa Pinoy version. Sabi ito, dapat maging patas sila sa pagja-judge at walang kinakampihan. Walang kinikilingan. Serbisyong totoo lamang. Huwag silang tatanggap ng suhol. Kasi, tinan nyo yung bribe ba? You may kiss the bribe. Hindi, iba yun. Itong bribe, itong suhol, sabi ng Bible, nakakabulag sa matalino. Kahit matalinong ka pa, kahit marunong ka pa, maalam ka pa, pag sinuhulan ka, nabubulag. Nagiging mali tuloy ang desisyon ng matuwid. Matuwid sana. Tama sana yung gagawin. Kaso nasuhulan. Yun ang vote buying. At the very heart of vote buying, suhol. Diba? May anak ka. Nagko-compete for honors. Regaluhan natin si teacher. Si teacher naman, Jollibee lang binigay sa akin ito. Ito, classic savory. Okay. Ito na yung first honor ko. Ganun ba? Diba? Engage ka sa proyekto ng gobyerno, contractor ka. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat naglalagay. Hindi ka dapat nagsusuhol. Mas matagal, pastor eh. Tama, mas matagal nga yung proyekto pag walang suhol. Lalo na sa QC. Tama? Pero, mas matagal na mangangawawa yung bayan natin kung paiiralin natin yung kulturang yun. The first command of God is that justice was not to be perverted, distorted, twisted, or turned aside. The Hebrew word is nata. Parang binaluktot. Huwag tayo magpapabuluktot. Nakakalungkot lang dahil yung bribery laganap sa bahay natin. May isa pang kwento. Ito yung hinihintay nyo. Sinasabi ko na eh. Isang kwento na sa Amerika to. Lahat ng illustration ko Amerikano. Sorry, Jason na. There's this American judge who was judging a case. And sinuhulan siya ng both sides. Naglagay sila sa kanya. And then, ito na, final verdict na. Sabi ng judge, Mr. Mortensen, you bribed me $40,000. Mr. Atkinson, you bribed me $50,000. Okay, Mortensen, here's $10,000. Ayan, patas na kayo. Now, I'll make a decision based on this merit. Sinoli niya yung extra $10,000. Ang problema ng judge, tumanggap pa rin siya. Bribery is one of the greatest evils of our society. Nang dahil sa ganito, yung katarungan na dapat para sa mahirap, yung katarungan para sa walang pangsuhol, twisted, perverted, galit na galit ang Diyos sa ganyan. Do you know na kahit anong desisyonan ng korte, na human courts, God is the final judge. And when human courts fail, the heavenly judge takes his seat. And judges not just the evildoer, but the judge who perverted justice. Kaya importante kung sino niluluklok natin. Ang presidente ang nag-a-appoint ng Chief Justice at ng iba pang justices sa Supreme Court. So pag bumoto ka ng presidente, bumoboto ka rin ng mga justices. At ang presidente, ilang taon lang yan. Pero ang justices, matagal silang magsaserve sa Supreme Court. So huwag niyo sabihin, okay lang, 6 taon lang naman yan. No. The impacts and ramifications are greater than you know. So anong dapat natin gawin? Number 2, seek justice and fight corruption. Seek justice. Hinahanap yan eh. Hinahanap ang hustisya. We seek it as a people, as a church. Now, here's a challenge sa ating mga Kristiyano. Huwag tayo nagde-demand ng justice, tas tayo din may injustice. When we seek accountability sa leaders natin, kailangan ganun din po tayo. We're not saying perfecto tayo as a church. Hindi natin sinasabi na wala tayong nagawang mali. But, here's what we're saying. Kung nakagawa tayo ng mali,
Kung may pagkakamali tayo noon, isara na natin yon, tapos na yon. Mag-move forward na tayo and wag na natin yun ulitin. Let's learn from the mistakes of the past. Importante po yun as a church na tayo mismo, hindi tayo engaged sa corruption. And corruption natin, taong bayan, iba sa corruption nila na nasa posisyon. Pero may corruption din sa taong bayan. Minsan, hindi tayo nagbabayad ng tax. Hindi tayo nagde-declare ng tamang kita para yung tax bumaba. Kasi kukurakutin lang naman nila yun eh. Pero nakakatulong ka, you're empowering this corruption culture. And faith din yun eh, to do the right thing and let God do the rest. It's part of your confidence in who Yahweh is. Kaya ba ni Yahweh? Kahit gawin natin yung tama, kaya ba niya? Importante yon na tayo rin, hanapin natin yung katwiran ni Yahweh. Sa sarili natin. Lalo na po sa mga leader dito. I'm sure, count 10 to 20 years, there will be public servants that will come from this church. I can already see them in the campuses. Rising public servants. What kind of public servants they will be? Speaking of bribery, kung nakatakas si Mayor Alice Go ng Bamban, kung nakatakas na siya at hindi natin talaga siya mahuhuli as a nation, it shows how corrupt our immigration is. Ginawang katatawanan yung taong bayan. Tumakas. Sabi ng former president, ang mga POGO o Philippine Offshore Gaming na yan, magdadala ng tulong sa ating taong bayan. Pero anong ginawa ng mga POGO? Ang hinire lang ng POGO, mga 3.5% nila. Yung mga Pilipino doon, 3.5%. 95% mga Chinese illegal immigrants. Hindi sila nagbabayad ng tax. And yung mga POGO na yan are centers of prostitution, slavery, human trafficking, and all kinds of evil and fraud and scam. This evil, great evil in our society should not be condoned. Ang problema ng taong bayan, makakalimutin tayo. Sa kagustuhan nating manalo yung manok natin, hindi natin tinitignan yung track record. Mga kapatid, tignan natin yung track record. Bumoto tayo sa katwiran, sa hustisya. Wala kayong mahanap na perpektong kandidato. Pero makakahanap kayo ng lesser evil or less, mas less yung nagagawa niyang ganito. Wala namang perpektong tao eh. Pero dapat prerogative nating ihalal yung pinakakonti yung ganito. Kasi kung ganito na naman, uulit na naman yung kasaysayan natin. Isang henerasyon na naman yung magiging mahirap. Tapos yung henerasyon matapos niya, mahirap na naman. Hindi na makakalaya yung ating bansa. Let's seek justice and fight corruption. Isipin niyo yung mga nakatakas siya kasi sinuhulan niya yung mga immigration officers. Ang dali. Sobrang dali. Nakakalungkot. And dapat yung mga ganito, hindi na nauulit sa bayan natin. Hindi na pa natin pinag-uusapan yung threat to our safety and security as a maritime nation. Sinasakop tayo ng China. The information that this person can pass on would threaten our national security. Lastly, see the results of righteousness. Deuteronomy 6:20 tells us this. Pursue justice and justice alone so that you will live and possess the land the Lord is giving you. Sa Pinoy version, katarungan ang laging mangingibabaw sa inyo para mamuhay kayo at matanggap ang lupaing binibigay sa inyo ni Lord na inyong Diyos. Nakita niyo to? Gusto natin ng kaunlaran, gusto natin ng prosperity, gusto natin ng kapayapaan, gusto natin maging maunlad, sundin natin yung salita niya. Huwag tayong mag-empower ng mga corrupt na officials. Diba? I-hold accountable natin. Kahit yung binoto natin let's say binoto natin to, and binoto mo talaga siya. Kahit binoto mo siya, i-hold accountable mo pa rin siya. Nangako siya Gagawin niya to Pag hindi niya ginawa yon, that shows yung integrity ng tao. Na nababribe din siya. Palitan natin. Yun nga yung maganda sa bansa natin Pwede tayong magpalit ng leader.
Hindi katulad sa stuck tayo sa kanya hanggang sa mamatay na siya, tapos yung anak niya yung maghahari. Nakita niyo ba yon? We have the prerogative to use our rights. And marami tayong mahirap na kababayan na hindi sila aware sa ganito. Kaya ang gagawin nila, magti-TikTok lang, maghaganto lang, baboto na naman sila ulit. I-elevate natin yung bayan natin, mga kapatid. I-elevate natin yung standards na hinihingi natin sa isang barangay captain. Sa isang barangay kagawad. Hindi lang to national government, kahit sa local. Sa isang konsehal. Sa mga councilor ng city natin. Vice mayor, mayor. Sa mga probinsya, mga gobernador, vice governor. Kailangan i-hold accountable natin sila. And gamitin natin yung binigay sa ating talino ng Panginoon para i-educate yung mga kababayan natin na hindi sanay sa ganong kultura. Alam nyo, sabi sa atin ng Proverbs 14, wala to dyan, but I'm gonna mention it. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang isang matuwid na bayan ay umaangat, pero ang isang makasalalang bayan ay bumabagsak. Proverbs 10:6, blessings are on the head of the righteous. 1 Peter 3:12, God's ears are open to the righteous. Proverbs 27, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Psalms 112, 2-3, their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Look at all these biblical promises to a nation who do the right thing. In 2023, Transparency International Corruption Perceptions Index ranked Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Singapore, and Sweden as the least corrupt countries. These nations are recognized for their strong anti-corruption measures, strong institutions, and accountability. So itong mga bansang to, na nirank nila, sila yung mga pinakamaunlad din at mayamang bansa. And sa statistika to, it's hard to argue with numbers. Pag walang corruption, umuunlad yung bayan. It's a pattern. Ganun din naman. We can see from the least corrupt nations na sila yung mga high-income nations din. Pero yung mga kurakot na bansa, low-income nations din. The most corrupt countries in the world, South Sudan, Syria, Somalia, Venezuela, and they all tend to be low-income countries. And so, whether they're Christian or not, the principles of the word stands firm. Because it is the Christian God who created heavens and earth. And so kapag ginagawa ng isang bansa yung katuwiran, yumayaman talaga siya. Gusto ba natin maging maunlad yung susunod na henerasyon? Gusto ba natin ng peace and security? Wakasan natin yung injustice mula sa sarili muna natin. Meron ba tayong mga kasambahay? Ginagawan ba natin yung mga kasambahay natin, mga angel natin ng injustice? Binibigyan ba natin sila ng tamang pahinga, ng tamang pagkain? How can we ask accountability kung tayo rin kulang sa ganon? Intindihan ba niyo mga kapatid? We must develop a heart of integrity. Yun ang panlaban sa korupsyon. Hindi perfect, pero may integrity. Yung sinabi natin, yun yung ginagawa natin. At kung hindi yun, tuwid natin. Para yung sinasabi natin, yun yung magiging ginagawa natin. Choosing the righteous leaders, pursuing justice and righteousness, bring the blessing of God upon our land. Paano tayo magiging, as we apply this into our lives, paano ba tayo magiging mga leader na may integrity? Paano tayo magiging example ng honesty, integrity, at righteousness sa spheres of influence natin? May election sa subdivision. May election sa barangay. May election sa school. Supreme student government. Whatever your sphere of influence is, ginagawa ba natin yung tama? Are we saying okay to corrupt practices? Or we combat and fight it? It starts with us. Sa mas practical, yung mas pang-araw-araw ng buhay, paano natin tratuhin yung ibang tao?
Nag-iiba ba yung trato natin sa kanila base sa gano'n sila kayaman o estado nila sa lipunan? Magalang ba tayo sa mayayaman pero malupit sa mahihirap? It also shows na may problema yung puso natin. Let's ask God to change our hearts. Do we care for the poor? Do we care for the vulnerable? Meron bang portion ng income natin na napupunta sa pagtulong sa mga nangangailangan? Do we deliberately set aside a portion of money para sa mga institusyon na talagang tumutulong sa mahirap? O hindi yung nagpapapicture lang. Talagang gumagawa ng mga programa na nakakatulong, nag-aahon talaga sa hirap, hindi namumudmud lang ng pera o pagkain. How are we budgeting our money? May integrity ba tayo sa pagbabudget ng pera natin? Sa paggastos natin? Relationships. Pag tayo ay nakagawa ng mali at nakagawa ng kasalanan sa iba, mabilis ba tayong humingi ng tawad? O dinideny natin at nagsisinungaling tayo, hindi ko ginawa yun? Pag nangutang ba tayo, binabayaran natin? O nawawala na lang tayo na parang bula? These are questions of justice and integrity. And I'm not saying perfecto tayong lahat. But ito yung mga kailangan nating i-search yung puso natin and say, God, please change me. Give me a heart like yours. Ito na kinakanta natin. Diba? That the heart of the Father becomes our heart. Discipleship question. Nagdi-disciple po ba tayo? Tinuturo ba natin? Pinapakilala ba natin si God sa mga tao para mamuhay sila ng maayos at matuwid? O tinatago lang natin yung faith natin at nililimit natin sa pribado nating buhay kasi ang faith natin ay private at hindi pampubliko. The Christian faith has always been a public faith because for God so loved the whole world that He gave His one and only Son. Mahal ng Diyos ang madla. Mahal ng Diyos ang madlang people ng buong mundo. Kaya dapat ang faith natin pang madlang people din. Why do you think we read from the Pinoy version? Kahit maraming mga linguista ang nagagalit sa Pinoy version. Dahil ito yung wika na naiintindihan ng ordinaryo ang mamamayan sa Pilipinas. At importante sa atin na hindi lang makapagpabida na kabisado natin yung verse, importante na yung verse na iintindihan ng ordinaryong mamamayan para ang bayan natin mabago. God's heart for the least is our foundation for seeking justice and righteousness. Isipin natin yung puso ni Yahweh para sa least. Ano ba yung least? Kabaligtaran ng greatest. Yung mga greatest, mga sikat, mga VIP, talagang may nangangalaga talaga dyan. Laging may tumitingin sa kapakanan nila. VIP nga eh. Eh, paano yung hindi? Paano yung ordinaryo lang? Here is the biblical story. Overwhelmingly, God is the advocate of the least. Alam nyo ba na yung mga least o vulnerable sa lipunan, pag yan ang ginalaw natin, pag sabing ginalaw, kinanti, inapi, pinagsamantalahan, inapakan yung kanilang karapatan, alam mo ba si God yung kalaban mo? Let me show you. In Deuteronomy chapter 17 to 18. Sabi dito, you shall not pervert the justice due to the sojourner. Ito yung foreigner, katulad ni Jason. To the fatherless. Now, the fatherless can also be translated as motherless. Sa Tagalog, mga ulila. Or take a widow's garment in pledge. But you shall remember that you were a slave in Egypt, and the Lord your God redeemed you from there. Therefore, I command you to do this. In the Pinoy version, maging patas kayo sa mga dayo at sa mga ulila. At huwag niyong kunin ang balabal ng isang byuda bilang sanla. Tandaan niyo, dati rin kayong mga alipin sa Egypt. Mula doon, niligtas kayo ni Lord na inyong Diyos. Kaya ko to inuutos sa inyo. Binention dyan ng Diyos yung tatlo. Actually, 4 yan sa buong Deuteronomy. Diyan sa specific verse na yan, 3 pero 4 yan. Ang mga mahihirap, ang mga dayo o dayuhan, ang mga ulila, at ang mga balo, byuda. Huwag niyong gagalawin yung karapatan nila.
Dahil si Lord ang makakalaban natin. Si Lord ang tagapagtanggol ng mga vulnerable. Kaya nga, kahit ano pang gawin ng mga tao, ang hustisya nasa kamay ng Panginoon. And maaaring hindi dumating hustisya sa paraang gusto natin, pero laging may hustisya ang langit. Laging may hustisya si Lord dahil hindi siya natutulog. At nais niya, bilang mga image bearer niya, katawanin natin, salaminin natin. We become a reflection image of the God that we worship. My friends, let's look at the heart of God. Kung may isang gusto si Lord, umunlad tayo, yumaman tayo, maging masipag tayo, maging productive tayo, makatulong tayo sa lipunan, maggumawa tayo ng mga negosyo at mga institusyon na nakakatulong sa lipunan, sa kalikasan, sa taong bayan, at hindi mandaya para sa kita. Gusto ng Panginoon na gumawa tayo ng mga sistema sa lipunan natin na check and balance and accountability para hindi nakakatakas yung mandaraya at mandarambong, kundi napapanagot ito para magkaroon ng kultura ng pagsunod sa Panginoon. Walang kwenta ang lahat ng ideyang ito kung di nag-i-exist ang Diyos. Isipin niyo yan. Kung walang Diyos, walang langit, walang imperno, wala ring tama at mali. At dahil walang tama at mali, sino makakapagsasabi kung tama yan o mali yan? Kaya nga may mga bansa na bawal pumatay ng mga bata. May mga bansa na nagsasabing healthcare pumatay ng mga bata. Pag tinanggal mo ang Diyos sa paggawa ng batas, wala ka ngayong straight measure of right and wrong. Everything will be based on your feelings. Nakakatakot ang isang pamahalaan na gumagawa lamang ng batas base sa feelings nila, base sa gusto ng majority. And dahil demokrasya tayo, namuhay tayo sa isang ideya na the majority is always right. Let me tell you this. When you look at the Bible, most of the time, the majority is always wrong. God is the foundation of righteousness. Hindi yun nakakarami. I'm not against democracy. Demokrasya tayo by all means. Mas maganda naman yun kaysa sa komunismo. Pero, hindi ang nakararami ang boses ng Diyos. Ang boses na nakararami ay boses ng Diyos. Hindi. Ang salita ng Diyos ang boses ng Diyos. Dapat yung nakararami, sumunod sa salita ng Diyos para mangyaring kalooban ng Diyos sa lipunan. Napakaraming tao ang ayaw lumapit sa Diyos kasi galit sa Kanya. Dahil, ba't ganito, ba't kami naghihirap? Ba't namatay yung mama ko walang pampagamot? Ba't ganito, ba't ganyan? Pero lahat ng bagay na yon, kung iisipin mong maigi, gawa rin naman ng masasamang tao na binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili. At ginamit nila yung pagpipili nila sa paggawa ng masama. Kaya may masama sa mundo. May isang estudyante nagsabi sa akin, Pastor, bakit hindi na lang alisin ng Diyos lahat ng masama sa mundo? Sabi ko sa estudyante, pag inalis ng Diyos lahat ng masama sa mundo, mawawala tayong lahat. Kasi tayo lang may masama dito. Kasama si Satanas. Gusto mo mawala lahat ng masama sa mundo, uubusin ni Lord lahat ng tao. Magdidiwang yung mga ibon, magdidiwang yung mga ahayop. Lumaya na sila sa tyranny ng mga tao. Pero may isa pang paraan. May isa pang paraan para bakasan yung masama. Kung ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao. At gagawin lahat ng hindi natin kayang gawin. Tutuparin lahat ng hindi natin kayang tuparin. At ipakita sa atin kung anong ibig sabihin ng sumunod sa kanyang Ama. Sumunod sa Diyos. At isakripisyo niya yung buhay niya para bayaran yung lahat ng pagkakamali at kasalanan natin. Kahit kasalanan ni Mayor Go. Kahit kasalanan ng mga mandarambong, kayang patawarin ng Diyos kung sila ay magsisisi at hihingi ng tawad dahil sa sakripisyo ng kanyang anak. Paano kung may isa pang paraan para mawala yung kasamaan sa mundo nang hindi tayo inuubos lahat? Ginawa yun ni Yahweh. Ginawa yun ng Diyos. Yun ang istorya ng Biblia. Bumaba ang kaisa-isa niyang anak.
at binayaran yung kabayaran ng kasalanan natin. At namuhay ng isang buhay na pwede nating lakaran at tularan. At lumikha ng isang bagong humanity, a new kind of humanity. Every time na may nagagawang mabuti, yung mga tao, may makita kang meme. Faith in humanity restored. Pag may nagawang masama, nawala na yung faith ko sa humanity. Kung ang faith mo nasa humanity, nakakaawa naman tayo. That the human heart is evil and deceitful above all things. Let our faith be not on humanity. Let our faith be on the God who became man and showed us the true way to be human. E nung si Jesus ay nasa krus at namamatay, wala siyang kasalanan. Siya yung pinaka naging matuwid at makatarungan, pero sa kanya pinataw yung kasamaan ng lahat. Ang sinabi lang niya sa Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. At pinatawad niya yung mga nang-api sa kanya. Alam niyo po ba na ang pagpapatawad o forgiveness ay isang paraan para wakasan yung evil sa mundo? Kasi pag nakagawa ka ng mali, yung ginawan mo ng mali, gagantihan para makabawi, para fair, para patas. At dahil ginantihan ka niya, masakit, gaganti ka ulit. Endless cycle yan. Walang katapusan. Kaya yung magkakaaway sa politika, kahit ilang henerasyon niya, magkakaaway pa rin. Minsan nagbabate, tapos mag-aaway ulit. Kasi endless cycle yan ng violence. Alam mo pa paano lang mapuputol yung cycle na yon? Pag may isang nagpatawad at nagsabing, masama yung ginawa mo sa akin. Hindi ko sinasabing okay lang yon. Galit na galit ako sa ginawa mo. Masama yun at huwag mo nang uulitin ulit. Pero pinapalaya na kita sa bilangguan ng puso ko. Hindi na ako patuloy na magagalit sa'yo. At hindi na rin ako gagawa ng masama laban sa'yo. Malaya ka na. Unforgiveness, we think that kinukulong natin yung tao, nagsasuffer siya. The truth is, pag may unforgiveness tayo, kinukulong natin yung sarili natin. At tayo nakukulong. Tayo yung nagsasuffer. Now, you set free the person, you set free yourself. The question is, how can we forgive? How can we end the violence done to us, done to others? That's what Jesus did. He took our violence. He took our pain so that we can forgive. He forgave us sa kasalanan natin. From that position, He set us free from the penalty of our own wrongdoings so we can set free others na nakagawa ng mali sa atin. Truly, because of Jesus, we can choose to love God and love people and love the city. Hindi tayo, bulok naman yan lalayas na lang ako dito, pupunta na lang ako sa Denmark, Sweden, Finland, sa bahay, hindi ko rakot na ba, Switzerland, doon na lang ako titira. By all means, pumunta tayo ron, dali natin yung gospel doon. Pero, God's heart is always for the city. And, pag nagpunta ka na ng Denmark, may kurakot na doon. Ikaw. Ikaw yung magdadala. So, kailangan mo pa rin si Jesus doon. Kahit nasa Denmark ka. Hindi natin natatakasan yun Kahit saan tayo magpunta, nandun tayo God needs to change us. Change begins with us. Change begins with our hearts. Let's pray for our government leaders. Let's pray for godly wisdom for them. Let's pray for our city. Let's pray for our campus. Let's pray for ourselves. Let's all stand together. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ikaw na walang kasalanan sa lahat. Ikaw na sumunod sa iyong Ama sa lahat ng bagay at kahit minsan hindi nagkamali o nagkasala, ang naparusahan ng pinakamalubha sa lahat. Ikaw ang nagdala ng lahat ng kasamaan ng tao sa mundo. At ikaw din ang magwawakas nito. Hindi sa pamamagitan ng pagtapon sa aming lahat sa kumukulong apoy ng imperno. Oo, may imperno dahil dapat mo ang kasamaan sa pamamagitan ng pagsimula ng isang bagong pagpapasapasahan. Libre mong binigay sa isang katulad naming kasalanan.
Tatuhin mo na parang anak mo. Tatuhin mo na parang hindi kami nagkasala, pero yun ang ginawa mo sa amin. Dahil kinuha niyo po ang lahat ng aming kasalanan. Kaya kami mismo, pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Kami mismo, binigyan mo ng access sa iyong kaharian. At Lord, dahil nabuhay ka muli, alam namin na mamatay man kami, mabubuhay din kami muli. At hindi man mabigay sa amin ng hustisya dito sa mundo, may hustisya mula sa trono mo. At hindi yon nagkakamali at nagkukulang. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming bayan. Ang aming presidente, ang aming vice-presidente, ang Kongreso, ang Senado, ang mga mayor, ang mga lokal na pamahalaan, LGU, lahat ng kumakatawan sa aming pamahalaan. Maaaring hindi naging perpekto ang aming mga leader. Humihingi kami ng gabay mula sa iyo. Sa anumang natitirang kabutihan at karunungan sa kanilang mga puso, gamitin mo sila, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming bayan. Dalangin ko na hadlangan niyo po ang mga polisiya, ang mga batas, ang mga desisyon na makakasama sa taong bayan, na magdadala ng pagtangis, ng matinding pagdurusa sa aming mga kababayan. Dalangin namin ang mga batas na pinapasa sa Kongreso na magkokos na ang mga pamilya ay masira, ang mga kabataan ay malason. Dalangin ko na hindi magtagumpay ang mga batas na ito, Panginoon. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang Life Noveliches fam. Kami po dito, Lord, sa San Mateo, sa Iloilo, sa Virginia Beach, sa Cavite, sa Bataan, sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas, sa aming Every Nation fam. Dalangin ko, Panginoon, na nasan man po kami, gamitin niyo kami na maging asin at ilaw sa aming lipunan. Na makita nila na ibang klaseng mga leader kami. Hindi mga perpekto, hindi mga ipokrito. Nagkakamali din, pero tumatayo, bumabangon at tinutuwid ang landas. Panginoon, gamitin niyo po kami at kahit ang mga kabataan, ang mga student leaders namin, Panginoon, give them leadership, give them integrity, give them faith. May they be excellent in everything that they do. So that in everything they do, they may give glory to you. Kami mismo dito, Panginoon, as we end this series, give us love for this city. Give us love for our companies. Give us love for our campuses. Give us love for our barangay. Give us love for our subdivision. Na hindi kami umaalis sa mga botohan, sumusuko sa mga ganito. But we would use our rights as citizens to enact measures for the good of our nation, for the good of our community. That we will be selfless, Lord. Give us your heart, the heart that you've shown through Jesus. To love God faithfully and love people sacrificially. Help us, Lord, to love you faithfully and love people sacrificially. Even if it means hindi kami makikinabang, even if it means wala kaming mapapala, we're gonna choose the good of our neighbor. We're gonna choose the good of our friends, the good of this nation. Because we know when we choose the good of others, you will choose our good. You will take care of us. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng wisdom as we elect government leaders next year in all levels. May we not be wishy-washy, madaling bilhin, walang pakialam, sinukuan na ang bayan. Give us a heart for our nation. And Lord, in the same way that we want righteous leaders, make us righteous leaders with our center in you. We want to honor you and thank you. We want to give you back all the praises and glory and honor. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord. Naririnig ang iyong tinig, diringgin ang iyong tawag. Naririnig ang iyong tinig, diringgin ang iyong tawag. Naririnig ang iyong tinig, diringgin
for those sons and daughters. For the lost it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat with you. For the lost it beats, we can hear you calling. Our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. And we thank the Lord for His grace. Palakpakan naman natin ulit si Lord. We receive that word. And ang prayer po natin that God will, give us the grace to really walk in it and live in righteousness. Let's pray as we end our service. Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Lord, for just reminding us, Lord, that you are righteous, God. You are a God, Panginoon, who is righteous in all your ways. And so it's possible for us, your people, Lord, to live in righteousness. And so, Lord, may you remind each and every one of us, Lord, to walk, Lord, in righteousness, even in the smallest thing, into the biggest thing, Panginoon, na ipagkakatiwala mo sa amin. And your promise is that as we obey and trust you, it will bless, Lord, our families, our nation, our city, our campuses, and even the generations after us. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. And thank you so much po for joining us on our service today, and of course for journeying with us on our series, Love the City. Next week po, we'll be having our new series, and we want again to have you all to worship God together as one family. And we have good news for you. For those of us po who are, journeying in one-to-one, it's either may na one-to-one po tayo, personal discipleship, or meron pong sa ating nag-coach, meron po tayong Life Day. This is an empowered life retreat wherein we will experience God deeper and know more of Him. So, to register, we can approach Coach Tabs at the back. Yan, pwede po nating i-register yung ating journey in one-to-one, or tayo po mismo if we want to join. Yan. So, enjoy po the rest of our Sunday with your family. See you po again next week.